hindi ko naman talaga ini-aim yung mag-MVP. Sinasabi ko rin naman, kaya naman ako nakasingit kasi hindi healthy si Junmar, no? Truly blessed pa rin, no? Dadalhin mo na sa habang buhay mo yun. Nakasingit ako doon sa streak ni Junmar. So, masaya na ako doon kahit anong sabihin nila. Nung araw, nung kabataan ko, sobrang gala ko, tumatakas ako sa bahay para lang mag-basketball. And aside sa basketball, marami akong sports dati, volleyball, BMX. So, lahat yun, tinatakasan ko sa bahay para makapaglaro lang. So, talagang sumasakit yung ulo ng parents ko. Yung pagkakanap ng gagamba sa gabi. Talagang umuwi ako late. Nasa ako lagi, guidance. Totoo, pinapatawag yung parent ko sa guidance. Dahil sa cutting classes, para lang maglaro ng basketball. Growing up kasi, talagang pinapanood ko dati, basta sa amin, sobrang sikat. Sila PJ Simon, James Shop, Mark Agiwa, mga kinalakihan ko, Don Ontiveros, Lordy Tugade. Yun talaga yung nilulook up ko. Ang dami. Pero mas nilook up ko kasi dati, si Kuya PJ kasi napanood ko siya dati na maglaro sa Davao. Siya talaga yung ding nilulook up ko dati kasi na ako, starstruck na ako back then sa kanya nung napanood ko maglaro, wala pa siya sa PBA. Pag taga-province ka, gusto mo, pag nanonood ka ng PBA, sabihin mo gusto mo makalaro dyan. Pero back then, hindi ko alam kung paano makarating dun eh. So, wala talagang kumbaga zero yung para sa sarili ko opportunity na makarating dun. From Digos, third year high school, lumipat ako. Last year ko sa high school, fourth year, graduating na dapat ako. And then, kinuha ko ng isa sa magandang school na it's all about basketball sa Davao. Talagang sikat sila when it comes sa basketball, yung Agro. Doon ko na-realize na pwede ko talagang gawing career to. So, from there, sunod na, naglaro kami from Palarong Pambansa, NBTC. Nung sa Palarong Pambansa, kinuha ko, maraming nag-recruit eh. So, nag-end up ako sa Perpetual. Dapat high school din. Kaso kasi graduating na ako, yung Perpetual lang yung nag-offer na, sige, diretso ka na college. Kasi yung iba, gusto high school, graduating na nga ako. So, I remember si Coach Tunichi ng Perpetual High School dati. So, siya yung nag-recruit sa akin and then, all of a sudden, hindi niya ako mapalaro ng high school kasi graduating na ako. Pinasa niya ako kay Coach Boris Aldiger sa Perpetual. And then, nung Perpetual ako, saglit lang din kami nagsama ni Coach Boris. So, andun na pumasok na sila, Coach Ari. Kino-consider ko talaga yung Perpetual as a blessing for me and turning point sa career ko kasi without them, wala siguro ako dito ngayon. Of course, sa lahat ng mga dating coaches ko, especially Coach Arik, siya yung naging turning point ng career ko kasi siya talaga yung nagbigay ng sa akin confidence. Siya yung nagbigay ng opportunity na makilala ko sa Perpetual. And coming from college, parang dati ang gusto mo lang pag magpa-draft ka is ma-draft ng PBA. Sa case ko talaga, bahala na kung sinong kumuha. Wala talaga akong idea at wala akong ginustong team sa start kasi gusto ko talaga lang nun makapaglaro sa PBA. At humaba yung career at maging healthy. That's it, yun lang talaga yung And of course na makapamuhay ng maayos na kasama yung family. It's all about life sa akin. Yun nga, lagi kong sinasabi, nung na-drop ako sa Ginebra, parang graduation day na naging cum laude ako. Actually, nung time na tinawag yung pangalan ko, parang hindi ko pa na-ring, parang shock pa ako eh. And then after ng interview ko, dun palang nag-sink in na nakasama ko na sa table sila Kuya Mark, sa Greg Slaughter, Kuya LA, JJ Eltebron, dun palang nag-sink in sa akin na Ginebra na pala nang nag-drop sa akin. Talagang sobrang saya. Well, nagiging conscious na lang ako to get more rebounds kasi yun naman yung doon ako nakilala
doon ako nabigyan ng playing time. Kasi pagdating mo sa pro, hindi pwedeng coming from college, star ka pa rin, di ba? Natutunan ko kasi pagdating, dito pala ako pwedeng makatulong at magamit sa team kasi nung time na pagpasok ko, doon si Kuya Mark, JJ Elterbrand, Sol Mercado, L.A. Tenorio, Chris Ellis. Talagang sobrang loaded yung guard. Talagang nagapang ko talaga. Kahit paano nasabi ko sa sarili ko na na-earn ko yung pagkuha ng playing time. It's all about hard work. No? Proven and tested yun na kung ano yung pinagtatrabahoan mo, totoo yung sinasabi na yun din yung aanihin mo. If you play the game the right way, pag lumalaban ka sa buhay ng the right way, I think everything will follow. Hindi ko naman talaga ini-aim yung mag-MVP. So, I think sigad lahat ng gumawa ng way, sigad lahat ng nagbigay ng lahat ng meron ako. Sinasabi ko rin naman, kaya naman ako nakasingit kasi hindi healthy si Junmar, no? So, I mean, truly blessed pa rin, no? Na nakasingit doon, kahit sabihan ka ng wala si Junmar. I think it's a big, sa akin, credential as a PBA player. Dadalhin mo na sa habang buhay mo yun at maririnig ng mga tao na nakasingit ako doon sa streak ni Junmar. So, masaya na ako doon kahit anong sabihin nila. Kasi yung talent andyan naman, no? Minsan yung talent inborn, andyan minsan yung talent lumalabas na lang sa pagiging kung gaano mo hard work yung ginagawa mo. But I think consistency sa pagiging hard work, yun yung magdadala sa'yo sa next level, no? Scotty, sinasabi din for yung face ng PBA, ano lang naranas naman mo kapag sinapihan ka ng ganun pati? Well, to be honest, it's overwhelming, no? For me. I'm truly blessed na masabihan ng ganun. But overall, para sa sarili ko, hindi ko nilook up na ganun kasi, I mean, dami pang andyan, of course, no? It's all about respect and just truly overwhelming blessed na nasasabihan ng ganun bagay. Lagi na sinasabi nila iba na pag may anak ka. So, nung na-experience ko yun sa first baby ko, talagang iba talaga, no? Kahit gaano ka kapagod sa practice, pag uwi mo doon, iba yung yakap ng anak eh. Mayakap mo lang, parang natatanggal na yung pagod, tatanggal yung stress. Kung paano ako pinalaki ng mga magulang ko, gusto ko din ganun yung pag-handle sa mga anak ko. Sabi nga ng mom and dad ko, makakabawi na rin sila sa akin. Kasi 3 lalaki, tapos ngayon, yung pangalawa ko si Austin, talagang sobrang ako daw nung kabataan ko. Kaya nakikita ko naman na talagang feeling ko, talagang sasakit siguro ulo ko sa kakulitan. Talagang binabalance ko yung pagiging husband and father, no? Kahit may anak na kami, still have time na kami lang dalawa, no? Na lumabas, no? Mapairamdam sa kanya na talagang hands-on pa rin ako, pagiging husband niya and as a father. Parang kaming basketball team ni Jinky, no? Parang, siguro dahil hands-on din si Jinky sa akin and sa mga anak ko, so napapadali sa akin i-balance lahat. So I think credit sa wife ko na talagang very understanding sa lahat ng ginagawa ko and very supportive. First time ko kasi i-celebrate plus ang tagal na namin hindi nag-champ. First time ko i-celebrate na may malay na isang anak ko, tapos 3 na yung anak ko. Yung talagang tapos yung mga pinagdaanan ko throughout the series, talagang very emotional lang ako that time. Gusto ko lang i-cuddle yung mga anak ko, yung family ko, yung wife ko. And then, sobrang pakiramdam ko nun, sobrang saya na, sobrang blessed. Pero all of a sudden, habang nilalaro ko yung mga anak ko, biglang natawag yung pangalan ko sa finals MVP. Talagang wala akong idea, usap nga kami mga veterans. I think pati si Justin, this is the hardest finals championship na naranasan namin kasi from game 1 to game 7, di mo alam kung sino mananalo down the stretch eh. You have to dig deep talaga. Nung time na yun, talagang hindi namin alam kung makukuha namin. Kaya kino-consider namin tong championship na to na pinakamahirap talaga. And then, of course, battling through injuries, hindi lang ako. Yung mga
kasama ko. So, I think pinakamahirap and one of the sweetest championship na nakuha namin. Truly honored and blessed lang talaga na ginagawa sa akin ni God ngayon. I think never say die attitude comes up with the fans. No? Sila yung dahilan. Kahit tambak na kami, medyo nakakahabol kami or nakakuha pa namin yung panalo, it's because of the fans. So, we're very thankful sa 6-man namin and yun nga, wala lang kaming ibang maibalik sa kanila is to win more championship. Kasi alam naman natin, pag nananalo kami, everyone is happy, everyone is proud. No? Yun lang yung tanging maibibigay at maibabalik namin sa mga Ginebra fans. Doon ko na-realize ngayon na being vet, ang hirap pala yung ginagawa din nila, no? To lead the team, to be a good role model, good example. No? Ako kasi hindi ako masyadong vocal. No? Kaya ngayon, inuunti-unti ko na mas maging more vocal, mas mag-act like a veteran para sa team. Kasi yun nga, parang halos ako na lang yung natira sa kami ni Japet, actually Raymond, na nandito na as a veteran sa team. So, malaking sa akin bagay yung nadaanan ko si Kuya Mark, si Kuya Eli. Kasi yun din yung ipapasa ko sa mga bagong teammates ko ngayon. Sana, hopefully, kaya ako ganito ngayon kasi dahil sa guidance nila. So, sana masarap din sa pakiramdam na balang araw, yung mga bata masabihan din na malaking tulong ako sa part ng journey nila sa pagbabasketball. So ako talagang malaking part sa akin yung mga veterans ko that time. Especially Kuya Lay. Kahit ngayon nasabi lang siya will still talking, communicating. I think pinaka natutunan ko overall on and off the court, no? Never take for granted sa kahit anong situation. No? Maliit na mabagay, talagang cherish every moment. Nakikita mo sarili mong mag-coach? Sa ngayon, hindi pa. Yun nga, sabi ko nga, ino-workout ko yung sarili ko na maging vocal. No? Sa mga ganung bagay kasi, sa mga future, pinapaubaya ko kay God doon kung saan ako dadali ng panahon ng tadhana. So, Di manager. baka pwede pa. Oo.